Hi mga be, it's our day 6 in Siargao and it's our fake last day, last full day namin. Kala namin ito na talaga, chares. So inulan na nga nito mga be, tuloy-tuloy ang ulan. Medyo kinakabahan na kami yan pero itinuloy namin ang laban. Nag-walk pa rin kami dito sa GL mga be. At tinry namin tong very famous na Coco Frio. Nasa daan lang yan at ang mura ng kape nila. So in-order namin itong kanilang Vietnamese coffee, yung Cafe Suwa. Hindi ko alam kung tama ang pagkakasabi. Ngunit ang sarap mga be. Ito yung pinakamura na kape dito na ang sarap-sarap. So after mag-ikot-ikot ulit, mag-picture, kahit umuulan, inilaban, pumasok kami ng mga shops. So punta kayo dito sa Viahe. Ang mura ng mga shirts nila and magaganda. At nagbudulan na nga po kami ni Vin dito sa belt bag na ito. Bili ka, bibili din ako. Yan. So 1-2 yun mga be at binili na namin. So balik na kami uli sa Amigo Inn. Sabi ko, mamimiss ko to. At ito ang reality ng Siargao talaga. Medyo baha. Welcome to Amigo. Sobrang friendly talaga ng mga tao sa Amigo. So naligo lang ako and eto na, gumora na ako sa Cloud9. Sabi ko kasi gusto ko talaga itong mapuntahan yung Isla Corgi, yung coffee shop na may mga corgi. So yung mga bek, i-orient muna nila kayo. Kailangan nyo mag-sanitize and all. And meron kayong 30 minutes to play with the dog. So ang binayaran ko dito around 350 pesos. Tapos may drink na kasama and yung mga treats na papakain mo sa dogs. Sobrang saya nitong experience na to. Na-miss ko yung mga aso kasi nga ang tagal na rin. Kala mo 1 month na sa Siargao. Tapos yun, sobrang cute nila. Iba-iba yung personality. Tapos may booklet din sila na bibigay sa inyo na nandun yung mga info about each dog. So alam mo yung dapat hindi mo hawakan ng basta-basta ganon. Sobrang cute. And I feel hindi naman sila masyadong exploited kasi may mga rest time sila. And yun nga, saglit lang kayo. And nililimit nila yung mga tao sa loob ng shop. Ang cute talaga. Mag-isa lang ako niyan pero super na-enjoy ko tong experience na to. At puro video lang ako as a fur mom. So yung mga be, I think kailangan nyo siyang i-try when you visit Siargao. And ayun, i-follow nyo lang yung mga bawal, sa mga hindi bawal. So yan, meron din kayong opportunity na makipag-picture sa kanila. Super love this experience. So after dito sa Isla Corgi, ay naglakad-lakad ako dito sa Cloud9. So sabi ko, first time ko ng umaga dito At ayun, nagnood ng mga nagsasurf lessons. Hindi kasi ako masurf na tao. Charis, na-experience ko kasi yan before. Tapos parang sakto lang, di ako masyado nag-enjoy, napagod ako. At hindi ako masyado nun nakatayo So ang ganda dito sa Cloud9, gets ko na. Ito talaga yung mapapasabi ka na, wow, Siargao. Charis. So may namit ako ng mga bagets. Sila yung nag-picture sa akin ng video. Inabutan ko na lang. Super love my pictures naman. Pictures, ba't ganun? So yun mga be, after nyan, after ko maglakad-lakad dito sa Cloud9 at manood ng mga afam. Charis, umulan na uli mga be, kaya na-decide ako na kumain na lang dito sa Hakata. Actually, nasa listo ng mga must try yung ramen nila. Pero dahil lunchtime to, ang in-order ko ay ang kanilang katsudon. Very affordable dito, hindi masyadong mahal kumpara sa ibang mga restaurant. Nasarapan naman ako dyan. Okay naman siya for me. At katabi lang siya nung coffee shop ni na Andy sa kanina Filmar at hindi ko sila nakita. Pero parang may Filmar dito para sa buhay ko. Charis! So yun mga be, bumalik na uli ng GL. Tapos nag-text sa akin si Vin, sabi niya, nandito daw siya sa ink focus. Sabi niya, magpapatato na daw siya. At ito na nga si be, sabi ko, sige na nga. Kasi parang ilang gabi na rin namin ito na pag-uusapan. At gusto ko talaga yung wave tattoo as an Aquarius and as a too big girly rin naman. At bibili lang sana ako ng turon yan. Nagpatato na nga po. At 1.5 yan mga be. Kasi yun yung minimum nila. Bibili lang dapat ng turon si Be. Ano ito maalat? Kinakabahan na po siya. Pink? Wait lang, saan ako? Ito na. Wala pa. At ito na nga mga be. Ito kasi yung first legit tattoo ko. Kasi yung una kong tattoo, odd. So parang ibang experience din to. Hindi ko siya masyadong nabetan yung feeling. Parang hinihiwa. Ganun. Masakit talaga siya for me kahit napakaliit lang naman yung tattoo na iyan. Masakit. Basko na to. Ang sakit. Magkaka-boyfriend ka pa. Mas marami ka pang sakit na mararamdaman. Bumalik na yun. Hindi. Gusto na niyang matapos agad. Piling ko nagsaseta ka lang para hindi mo mapansin yung sakit. Ay, sorry po. At
At sumakses na nga mga be, mukha lang yang matagal pero mabilis lang yan. Siguro mga 15 minutes. Feeling ko lang matagal kasi nga masakit siya. At I super love it. Nagustuhan ko siya. Sobrang minimal lang niya. At hindi nga siya pwedeng maarawan, mabasa mga be ng tubig dagat. Gets? So, shout out kay Sir Tom of Ink Focus. Lagay ko na lang yung Instagram niya dyan at yung Instagram ni Ink Focus. Si Vin din ay nagpatato ng lemon. So, habang si Vin ay nagpapatato, ako ay gumora na dito sa Toron Deluxe, Isla de Toron. Kasi lagi ko siyang nadadaanan. Sabi ko, itatry ko siya. So, ito mga be ay 159 na Belgian chocolate na Toron. Ang sarap naman niya. Parang gets kung bakit mahal. Tapos, pwede na siguro kayong mag-share sa isa. Masyadong malaki for me. Pero, deluxe nga ang feeling kasi may mga cream cheese pa sa loob. So, after niya nung hapon, inaya kami ng mga friends from Amigo na pumunta dito sa Tuazon Point. Isang secret beach dito sa Siargao. At mga be, kahit bagyong-bagyo, hangin-hangin, ulang-ulan, ay gora ang mga be. At bawal mabasa ang tattoo. Gora pa rin. Nagpapaalaman na nga kami niya ni Vin. Dahil nga parang last day in the island, kimi-kimi. So, yun mga be. Nung dinner naman, pumunta kami dito sa Paresan, mga be. For me one of the best pares na natikman ko, pati yung sa mga Maynila. Ang sarap-sarap niya, very malasa. As in, talagang sinasaid ko yan at nakailang balik kami dyan, mga be, sa Paresan. Hanapin nyo, katabi nung parang may Japanese na symbol. At ayun mga be, nung gabi pumunta na ako dito sa Strum, isa siyang parang bar na nasa daan lang din. At maganda yung music dito, live music. And masaya, fun, hindi siya sobrang party-party.